Okay, pag-usapan natin isang survey. Survey ni Kainaman EH. Ganito ang kanyang tanong. 2 hours ago niya na-publish ito. Kung talagang walang itinatago ang Pangulo, dapat ba siyang sumunod sa hamon ni Attorney Rodriguez na magpa-hair test, polvoron test? Posted ito 2 hours ago, may 6,400 votes na. So, madami-dami na yan, na boto. Okay. Ang nagsabi, oo, dapat magpa-test para lumabas ang totoo, 94%. Ang nagsabi na hindi na kailangan, only 6%. Okay. So, may mga comments. Magbasa tayo sa mga comments. Sabi ni Darmo Dimerin, bakit mamamatay ba siya kung magpa-hair test? Kung negative siya, kasuhan niya lahat na nagsasabi na ngagba siya. Kung ayaw niya, para na rin sinasabi na siya. Hindi ko lang banggitin yung tawag sa kanyang ngagba. Huwag na. Sabi dito, Corazon Joshua, BBM is coward. Malilit yung pangalan. Joe TV, sige na, PBBM. Dapat noon pa naglinis ka na, PBM, para hair test, clear ka na. Fel Bildero, pagtakot, alam na. Ito, FUHTL Plus. Kulang na lang sabihin ni BBM, bakit pa ako magpa-test? Hindi nyo pa ba nahahalata? Medyo rin ito, may pagka-sutil. Hindi na ako magpa-drug test, hindi nyo pa ba nahahalata? Happy Fan, sabi niya, ako, Pilipino, hinahamon ko din ang Pangulo na magpa-hair test. Bakit hair test na follicle, Kasi yung unang test na ipinakita noon ni Attorney Vic Rodriguez nung panahon pa sa kampanya, urine test lang yun. So, ang urine pala, hindi masyadong maaasahan. Ang pinaka-accurate na matagal mawala yung substance sa katawan kahit matagal na is yung ito sa buhok. Malala ko si Eric, kahit wala siyang buhok, nagpa-test. I don't know kung paano sila siguro may kunting tumubo. At resulta naman is negative. Maganda yung halimbawa na sinimula ni Congressman Paulo Duterte at ni Congresswoman Migs Nograles last year. Ito na, nung buwan ito. Yun, sabay sila na nagpa-test at kapwa naman sila nag-test negative. Si BP Sara, hamon din niya ito. At nagsabi siya na siya at ang buong staff niya is magpa-test din sa buhok. Up to now, hindi pa man natutuloy. Sana, leading by example, itutuloy ni BP Sara yung ganong hamon niya at sisimulan niya siya mismo at ang kanyang staff magpa-test sa buhok. So, aabangan natin ito kasi maalala nyo yung naghamon din siya at kasi nung una hinahamon si BP Sara na magpa-psychiatric test kasi nasisiraan na daw siya ng bait. Sabi niya, hindi lang psychiatric test, kahit hair test,
Basta kayo, mga young gun, sabi niya sa mga batang kongresista, magpa-testing din kayo. So, yan na po ang resulta. Taong bayan, kayo kung kayo ang tatanungin, ako naman ang mag-survey. Pabor ba kayo? Sang-ayon ba kayo na ang Pangulo once and for all magpa-test na lang para matapos ng issue? Paki-comment ko paki-comment sa comment section para mabasa ko at maggawa din ako ng survey. Okay. So, palagay ko ito, hindi tatantanan na issue ito ni Attorney Vic hanggat hindi, but I don't know kung papayag Pangulo. Sabi niya, no. Why would I do that? There is no relationship between public office, public trust to hair follicle test. Sabi ko, naisip ko, parang meron mga ano. To me, there is a connection. Kasi, mismong security guard, pag mag-apply ng trabaho, kailangan magpa-test. How much more yung elected public official ka, ikaw pa ang pinaka-highest. So, sana darating ang panahon na once and for all, matuldukan na itong issue na ito para makapag-move on na tayo. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong panonood sa ating mga vlog. Konting income natin sa inyong panonood is tinutulong natin sa Talaandig Tribe ng Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang kanilang sira-sirang bahay o bubong tumutulo na or makapagpatayo ng bagong bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Salamat sa mga nanonood, lalo na yung hindi nag-i-skip ng ads.